ang showbiz issues ganon kadali ispelengin, may mga times kasi na nakakalito kung sino ang inaapi at kung sino ang nanguna. Sino ba ang nagsasabi ng totoo at kung sino ang nangbobola lang? At ang tanong na pinakamatindi sa lahat, ano ang suot ni Gretchen Barreto sa party ni Ogie at muntik na raw siyang hindi pinayagan ni Tony Boy? Mas maganda pa ba sa suot ko lang? Ano ngayon? O tara na, mga taga Showbiz Central from all over the world. Kapit na ng mahigpit dahil lalarga na ang Showbiz Central. Good afternoon mga kapuso at maraming salamat sa iyo, Mitchika, ang ating totoong showbiz insider na alam ang lahat ng detalye ng mga showbiz headlines this week. Pero mga kapuso, ang pinakamabigat at pinakapinag-usapan sa mundo ng showbiz this week ay ang awayan ng dalawang noontime show host na sina Willie Revillame at Joey De Leon. Pero ngayon mga kapuso, it's time na malaman namin ang opinion ninyo. It's time to decide your side. Narito po. Ito na ang pinaka-pinag-usapan. Hello Garci o hello Papi? Decide your side mga taga Showbiz Central. Mamaya ko na lang sasabihin ang mga desisyon namin. Kaya kayo muna ang tatanungin ko. Sa alitang Joey Willie, posible pa kaya silang magkabati? Decide your side. I-text mo lang ang Showbiz, space, ang iyong desisyon at isend sa 2344 para sa Globe, Touch Mobile at Sun Cellular o 367 kung ikaw ay smart and talk and text. Yan po ang ating question this week at aantayin namin ang mga sagot ninyo. Sa alitang ito, sa tingin nyo ba ay magkakaayos pa sina Willie at Joey at mamaya bibigyan namin sa inyo ang aming final tally. Pero dahil sa gulong ito, involved na rin ang matalik na kaibigan ni Joey at co-host sa Itbulaga na si Bossing Vic Soto. Narito po ang kwento. Involved na rin ang co-host ni Joey De Leon na si Vic Soto sa issue. Ito ang masasabi niya. Ang sinasabi nga nila ay mechanical glitch. Hindi sapat sa akin yung explanation nila. Ay ang tapang. Abangan ang one-on-one interview sa kanya ni Miss Pia Guanyo. Tutukan mo. Wala problema. Hindi naman si Joey. Hindi naman si Willie. Ang problema, yung sinasabing pandaraya, sinasabing panglalamang na ako mismo, nung mapanood ko, asyak ako. Exclusive. Pigil po ang pagsasalita ni Bossing Vic tungkol sa isyong yan. Pero ngayong hapon, buong-buo po niyang ilalahad ang kanyang mga saloobin, ang kanyang mga opinyon tungkol dyan sa hidwaan ni Willie at ni Joey. Samantala, hihintayin po namin mga taga Showbiz Central ang desisyon nyo sa Decide Your Side. Pero eto po, ano kaya ang nagtula kay Sugar Mercado para ibenta ang kanyang sasakyan? Naghihirap na ba si Sugar katulad ni Snooki? Panoorin niyo po to. Na-shock ba kayo sa revelations ni Snooki sa Showbiz Central? May talagang magagandang movie sa Ang nagustuhan ko dito kasi ang dami mong pagpipilian. Merong anime, western TV, K-drama, horror or thriller, at marami pang iba. Hindi lang yun guys, free lang itong application na to. Sa Showbiz Central. I was really sobrang magastos din talaga. I really did not know the value of hard work and money. Pero habang naghihirap na pala si Snooki, nasaan si Ricardo Cepeda, ang kanyang ex-husband na ama ng dalawang anak niya? She has to learn to depend on herself. At ang mommy ni Snooki, veteran actress Mila Ocampo, nagsalita na rin. Nasa financial crisis kami, hindi ko naman tinatatawa yun eh. Mukhang tuloy-tuloy pa rin ang kontrobersya ni Snooki Serna. Tulad na lang ni Sugar Mercado. Naghihirap na rin daw ang dancer-comedian. Ano ang detalye sa nagbagong takbo ng kabuhayan ni Sugar? Tutukan mo. Mga taga-Showbiz Central noong isang linggo po, kung saan napakataas ang aming rating ay umupo na sa ating lie detector test. Ang aking kaibigan na si Ryan Agoncillo. Ngayong hapon, ang controversial sexy comedian naman na si Miss Angelica Jones ang aamunin ko ng katagang Don't Lie to Me. Totoo nga bang naglaslas kamakailan ng puso si Angelica dahil sa kanyang ex-boyfriend na nanliligaw daw ngayon sa isang sexy starlet? Nako, sasalang ngayon, nandiyan na po sa backstage namin si Miss Angelica Jones. Sasalang siya sa isang masinsinang interogasyon. Ang tanong ko, pumasa kaya siya? Yan ang abangan ninyo. Samantala, narito na ang lalaki walang preno
ng bibig, Mo Twister. Thank you very much, John. Last week, na-miss natin siya. Last week at ngayon, sa kanyang pagbalik, isang malaking intriga naman ang naghihintay sa kanya. Of course, please welcome with me on the Central Jury. I miss her very much, Miss Rufa May Quinto. Rufa May. Hello, welcome back to me. Na-miss ko kayong lahat. Rufa, punta mo na Na-miss tayo. you, Mo. Ano, I missed you. Nag-holding hands kami. Oo. Na Rufa, seriously now, no? Kasi ito, Ay, may ganon. ito yung floor plan ng bahay mo. Ano ba nangyari? Nanakawan ka habang natutulog ka. Ano nangyari dito? Yeah, it happened last Thursday while I'm asleep. May pumasok kong magnanakaw while I'm asleep. So yun ang nangyari po. Tapos pagising ko, sandamukal na pulis na po yung nandun sa bahay ko. Wow, okay. We'll talk about it later Okay. in depth more pa, okay? Ito pa ang mga nakaka-intriga dito sa showbiz. Naku girl, akala mo safe ka lang natutulog sa house, tapos dinakawan ka na pala. Paano ba nangyari ito? Mamaya, ikikwento lahat ni Rufa May Quinto at sasagutin din niya ang intrigang isang taong malapit sa kanya ang suspect. Oh no! Tutukan niyo yan! Exclusive! We will hear from Rufa May. Rufa May, ready ka na ba magsalita? Ngayon na ba? Hindi, mamaya pa. Mamaya pa. Mamaya Okay, pa. that's ready right. na po. Mamaya po, syempre, ready ako, di ba? That's right. Of course, also, uupo sa ating hot seat ang isang Polo Ravales. Sa tingin niyo ba, ready ba siya sa ating killer question? Nako, paghandaan natin yan. Dapat maganda na siya dahil matitinding mga tanong ang ibabato natin sa kanya, including, syempre, walang iba, the killer question na nandyan na po sa case of... That's right. Is it gonna be sealed? Nandyan, no? That's right. Is it gonna be sealed or will he answer it? Bago yan, let's give it back to Sweet, Pia, and Raymond. Yes, thank you sa ating Central Jury at good afternoon sa ating mga kapuso na nandito sa ating studio. Pati na naman sa mga kapuso nating nakikinig over DZBB. Kamusta po kayo lahat? Welcome back to Showbiz Central. At syempre mga kapuso natin na nanonood sa GMA Pinoy TV, Yes, mabuhay good po kayo. afternoon sa inyong lahat. Tulad ng sinabi ni Mo ay mamaya makausap natin ng detalye yung story kung ano ba talaga nangyari sa bahay ni Miss Rufa May Quinto. Alam mo, tinititigan ko si Rufa May, parang hindi naman nanakawan. Pero yung narinig yung issue, parang wow. Worth 2 million pesos ang nakuha sa kanyang bedroom. Oo, actually very admirable na nakikerry ni Rufa May na makasmile pa rin, na makapagtrabaho. She's been very busy shooting her movie. And then when she gets back, she finds out 2 million pesos pala ang nanakaw sa kanyang bahay. Correct ka dyan. But that's not the only thing that's shocking, no? Kami rin, when we came back from our trip from Hong Kong, the Correct, whole magkakasama Itbulaga, kayo niyan eh. nagulat din kami sa mga pangyayari at sa mga binitawang salita ni Willie Revillame sa kanyang programa. Yes, yung word war na namamagitan ngayon kay Willie at kay Joey. Pia, gusto ko lang kitang tanongin, kasi ilang years ka na rin sa Eat Bulaga. Yung mga games ba na ganon, talagang minsan may mga bloopers, minsan na pag sinabi mong narito yung prize sa isang box, minsan ba paghila, wala? Nangyari na ba sa Eat Bulaga yung ganyan? Alam mo, Mon, Nung nandun ka? Mon, hindi magtatagal ang Eat Bulaga. I'll tell you this, hindi magtatagal ang Eat Bulaga ng 28 years kung merong ganong klaseng glitches as they call it or ganong klaseng mga pagkakamali, because the very essence of the game portions of a variety show or a game show is its transparency, its fairness at kredibilidad. Dahil libo-libong tao ang nagbabakasakali, ang nagtitiwala na pwede silang mabigyan ng konting pag-asa, na pwede silang magbigyan ng konting tulong sa kanilang paghihirap sa Pero, pamamagitan ng mga game shows Kasi na ngayon ito. lumalaki na tong issue na to at alam ko si Bossing Vic ay nag-express na rin ng kanyang opinion kasi syempre matalik na kaibigan si Vic ni Joey, di ba? Yeah, and he himself will tell you, with his 28 years hosting those kinds of games, kung ano yung mga naging karanasan niya sa Eat Bulaga hosting games like that. Naku, yun ang aabangan ko si Bossy. Minsan lang magsalita yan, kaya dapat din yung tutukan. At syempre, tutukan nyo rin mga kapuso si Miss Angelica Jones. Noong isang linggo daw ay nagtangka itong magpakamatay dahil meron ata siyang di umanong ex-boyfriend na iniwan siya at meron daw isang nililigawan ngayon na isang sexy star. Sa kagustuhan daw ni Angelica na bumalik sa kanyang ex-boyfriend na isang mayaman na Chinese businessman, nagtangka daw kung magpakamatay ang sexy star. Abangan nyo yan mamaya. Bakit parang usong-uso ngayon, pati sa Hollywood, si Owen Wilson na yung kilala nating komedyante ay ganun din, nagtangkang mag-suicide. Last week lang si Owen, this week naman si Angelica. So more or less may idea na kayo sa leveling. At this week din po nangyari ang 40th birthday ni Ogie Alcacid. It was too bad that we were in Hong Kong. I couldn't attend the party. Pero of Ogie. invited ka. Oo. Ako hindi ako na-invite. Alam mo, Pero sweet, nanawagan sayang ako last naman. Sunday. Ikaw nandun ka ba, Raymond? Yes,
nandun ako sa red carpet at mismo nakausap ko yung mga big stars, yung mga guests ni Ogie. Kasi prom night yung theme nila. Uy, sino kaya naging prom king? Ano mga nangyari? Alam mo, ulitin natin ang 40th birthday ni Ogie para lang sa'yo. Ikaw Pero na ang guest. ito yung pinaka tumatak sa aking pag-uusap dun sa mga stars. Yung pag-uusap ko kay Miss Sharon Cuneta na medyo late na siya dumating pero natanong ko sa kanya yung